Gandang araw, grade 10 Sampagita. Kinagagalak ko din kayong makita. Ngayon, bago tayo formal na dumako sa ating paksang tatalakayin, magkakaroon muna tayo ng maikling aktibidad. Gusto nyo ba yung class? Mahusay! Ang aktibidad na to ay pinamagatan kong Top the Bell. Sa larong ito, hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ngayon, ang bawat grupo ay may isang bell na ibibigay sa unang miyembro sa harapan. Ngayon, class, kailangan nyong ipasa ang bell mula sa isang miyembro patungo sa susunod hanggang makarating ito sa huling miyembro sa likod. Kapag natanggap na ng huling miyembro ang bell, agad nyo itong itatap. Ang grupong unang makatap ng bell ang may pagkakataong hulaan ang larawan na aking ipapakita. Kung may miyembro hindi maayos na nagbigay ng bell o lumagpas sa tamang proseso ng pagpapasa, ang kanilang grupo ay otomatikong madi-disqualified. Ang kabilang grupo ang siyang mananalo. Naintindihan po ba ang panuto? Mahusay! Natapos na tayo sa ating maikling aktibidad. Base sa ating maikling aktibidad na ginawa, ano sa tingin nyo ang ating paksang tatalakayin ngayong araw? Mahusay! Tama, ang paksang ating tatalakayin ngayong araw ay ang mga kaisipang Asyano sa pagbuo ng imperyo. Dito class, meron tayong iba't ibang kaisipang Asyano. Narito ang kabihas ng China, Japan at Korea, India, Timog Silangang Asya at Kanlurang Asya. Sa China, pag-aaralan natin ang Sinocentrism, Son of Heaven, Mandate of Heaven. At sa Japan at Korea naman, ang divine origin ng emperador. Sa India naman, ang Devaraha at Chakravartin. At sa Timog Silangang Asya naman, ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan at Espiritu. At panghuli ang Kanlurang Asya na kung saan pag-aaralan natin ang kaisipang Islamiko at Caliphate. Unahin na natin ang kabihas ng China. Ito ay isa sa pinakamatandang kabihasnan sa daigdig. Tinawag ang China bilang Zhonggu na nangangahulugang gitnang kaharian. Sa Sinocentrism class, ito yung paniniwala ng mga Chino na ang China ay sentro ng daigdig. Pinaniniwalaan din nila na ang kanilang kultura at kabihasnan ang natatangi sa lahat. Dahil sa paniniwalang ito, para sa mga Chino, ang iba pang mga lahi ay tinatawag nilang mga barbaro. Naintindihan po ba? Mahusay. Ang kanilang pinuno o leader ay tinatawag naman nating emperador. Ito yung tinaguri ang anak ng langit o Son of Heaven. Namumuno siya sa kapahintulutan ng basbas ng langit o tinatawag nating Mandate of Heaven. Dito class, meron tayong tinatawag na Koto. Ito yung pagpupugay ng mga Chino at mga barbaro, tanda ng pagrespeto sa kanilang emperador. Ito ay yung pagyuko ng 3 beses na kung saan ang noo ay humahalik sa semento. Punta naman tayo sa Japan at Korea at ang divine origin ng mga emperador. Sa Japan, pinaniniwalaan ng mga Hapones na ang mga isla nila ay lupa ng mga Diyos sa dahilang nabubuo at isinilang dito ang kanilang Diyos. Sa Japan, meron tayong tinatawag na divine origin na kung saan ito yung paniniwalang banal ang kanilang pinuno. So dito class, ang Diyos ng mga Hapones ay si Amaterasu o tinatawag nilang Diyos ng araw. Ang kanilang pinuno o leader ay tinatawag din nating emperador. Ito yung pinaniniwalaan ng mga Hapones na siya ang nagmula kay Amaterasu. Ngayon class, si Jimmu-tenno, siya ang kinilala ng mga Hapones bilang unang emperador. Sa Japan naman, meron tayong tinatawag na banal na sagisag ng emperador. Nandito ang has, espada, at salamin. Korea naman, ayon sa alamat at mito, nagmula daw ang kanilang pinuno kay Prinsipe Wanong. Siya daw ang anak ng Diyos ng kaligatan ng Hwanin. Timog Silangang Asya naman, naniniwala sila sa animismo. Ito yung katutubong relihiyon ng taga-Timog Silangang Asya. Ito yung paniniwala na ang kapaligiran ay pinamamahayan ng mga espiritu ng Diyos. At pinaniniwalaan ng sagradong tahanan ng Diyos o espiritu ay nasa matataas na lugar tulad ng
bundok. Narito ang mga halimbawa ng sagradong bundok sa Timog Silangang Asya. Narito ang Bundok Popa sa Myanmar, Bundok Bapong sa Cambodia at Bundok Apo naman sa Pilipinas. India naman, ang kinikilalang Diyos ay nagmula daw at nabuo sa pamamagitan ng pagsama-sama ng Diyos ng buwan, apoy, araw, hangin, tubig, kayamanan at kamatayan. Kinilala siya bilang pinakamataas at walang kapantay dahil hindi lamang iisang Diyos ang kanyang taglay, ang tawag sa kanya ay Deva Raha. Sa Hinduism at Buddhism, ang hari ng kanilang kinikilala bilang Chakravartin o hari ng San Sinukob. Si Haring Asuka ay isang halimbawa ng Chakravartin. Isa siyang mandirigma na tumatalikod sa karahasan at tumatanggap at sumusuporta sa Buddhism. Sa Cambodia naman, narito si Haring Khmer na si Jayavarman Liay, isang Chakravartin na nasa pagkalinga at proteksyon ni Shiva. Lumaganap sa India ang impluwensya ng Hinduism. Huli sa kanlurang Asya at ang kaisipang Islamiko. Islam, itinatag ni Muhammad na siyang naging tagapaghatid ng mensahe ni Allah sa sanlibutan. Itinuturing siyang pinunong pangrelihiyon at politikal. Namatay siya nang walang nataasang kapalit kaya nagpa siya ang kanilang mga tagapayong gawing pinuno ng mga Muslim, si Abu Bakar. Ang Kalib, ito yung tagapagtaguyod ng pananampalataya. Kinatawan nito ni Muhammad sa kalupaan at ito yung hukom at pinuno ng hukbong sandatahan. Ang Caliphate naman, ito yung sistema ng pamamahalang itinatag ng mga kalip. Tatapos na ang ating discussion. Ayon sa tinalakay natin, ano na nga ba ang mga naging unang imperyo sa Asya? Mahusay. Ito ay ang imperyong China, Japan at Korea, India, Timog Silangang Asya at Kanlurang Asya. Ano yung tawag ng mga Chino sa pagyuko ng 3 beses na kung saan ang noo ay humahalik sa semento? Yes? Mahusay, ito ay tinatawag nating koto. Siya ang kinilala ng mga Hapones bilang unang emperador. Magaling, ito ay si Jemo Tenno. Sa Hinduism at Buddhism, ang hari ang kinikilala bilang magaling. Ito ay Chakravartin o hari ng San Sinukob. At panghuli, ito ay sistema ng pamamahala ng mga kalip. Mahusay, ito ay tinatawag nating Caliphate. Magaling. Isipang Asyano ay mahalaga sa paghubog ng sinaunang kabihasnan dahil nagbigay ito ng batayan sa pamumuhay, sistemang pamahalaan, relihiyon, at kultura na nagpatibay sa mga imperyo sa Asya. Bago tayo magtapos ay pakisagutan muna ang ating assignment. Ang inyong assignment ay bakit mahalaga ang pagkakaroon ng mabuting pinuno sa isang lipunan o bansa. Tapos na tayo sa ating klase. Goodbye class. Maraming salamat.